As eager I am to hear it right now, I want to hear it personally. So I'll have to drop the call muna. I also have something urgent to do. Sambit niya sa akin. I'll come home early later. Yes, it's better to talk in person. Segunda ko. See you later, hon. Don't forget to bring me some mango ice cream and bagoong. Paalala ko dahil naubos ng stock ng ice cream sa ref. Paubos na rin ang bagoong sa kusina. Bagoong? Can you just ask Becky or Lala to get it for you? Angal niya. Magpahanggang ngayon kasi ayaw na ayaw pa rin niya sa amoy ng bagoong. Kaya minsan, kapag naiinis ako sa kanya, sinasadya kong bugahan siya ng hangin habang amoy bagoong ang bibig ko. Gusto ko ikaw eh. Giit ko. Kung ayaw mo diwag. Inis ko sabi at ibababa na sana ang cellphone nang pigilan niya ako. Fine. Mabilis na nag-iba ang mood ko at napangiti na. Thank you, hon. I love you. Rinig ko ang pagbuga niya ng hangin bago siya sumagot. You're welcome. I love you too, always. Pagkasabi niya noon ay binaba ko na ang tawag sabay balik sa kung saan ko iniwan si Lolo Henry. At dahil wala na rin naman na kaming gagawin ay nagdesisyon kaming gumala na muna sa mall dahil gusto niya raw akong ipasyal. Umayag na rin ako dahil gusto ko rin siyang makabonding. Hapon na makauwi kami sa mansyon. Dama ko na ang pagod dahil sa paglilibot namin sa mall. Paano ba naman kasi hindi na nakatiis si Lolo Henry at bumili na siya ng mga laruan para sa mga magiging apo sa tuhod niya. Mostly sa mga binili namin ay stuffed toys. Pinigilan ko pa nga siya dahil hindi rin naman namin magagamit pa dahil matagal pa naman bago ako manganak. Pero wala na ako nagawa nang magsimula na siyang maglagay sa cart hanggang sa dumami ng dumami. Hirap na hirap tuloy kaming tatlo ng driver niya na dalihin ang mga iyon. I already hired an interior designer to design a gender-neutral room for twins. Sambit niya sa akin kaya napailing na lang ako. Lolo, napag-usapan na natin ito, di ba? Let's just wait till malaman natin ang genders ng kambal. Mahinahong sabi ko. For now, tama na muna itong mga pinabili natin. Hindi na kasi ako makapaghintay, iha. Sagot niya. Ilang linggo na lang, lo. Sabi ng obi ko ay bumalik ako 2 weeks from now para malaman ang gender ng kambal. Paliwanag ko sa kanya. Kaya habang hindi pa yun dumarating, why don't we just plan the designs of the rooms? Huwag na muna tayo magpaayos ng kwarto. Also, tanungin din muna natin sa Ivan sa opinion niya. Alright, pasensya ka na kung medyo makulit ako ha. Bago pa sumama ang loob niya, hinawakan ko na ang balikat niya. Naintindihan ko, lo. Alam kong excited ka lang. Sambit ko. Sobra, iha. Sobra. Ngumitila ako sa kanya bago nagpaalam na aakyat na muna ako sa kwarto para maghugas ng katawan. Matapos ko maghugas at makapagbihis ay humiga na muna ako dahil pagod talaga ang katawan ko sa ilang oras na paglilibot. Tinawagan ko na rin sina mama para sabihin sa kanila ang resulta ng ultrasound. At gaya ng reaksyon ni Lolo Henry, tuwang-tuwa rin sila, lalo na si Papa. Abay, napakagaling naman pala ng tesoy na yun at kambal pang nagawa. Rinig kong sabi nito kasabay ng pagtawa. Sa kasagsagan ng pag-uusap namin ay biglang dumating si Ivan at mabilis na lumapit sa akin sabay halik sa pisngi ko. I'm home, hon. Nakangiting bulong niya at muli akong hinalikan sa pisngi. Nagpaalam na muna ako kina mama na tatawag lang ako ulit mamaya dahil kakausapin ko muna ang ama ng kambal ko. Welcome home, handsome. Sabi ko sa kanya tinalikan ng pisngi niya. How's your day? It was tiring, but none of that matters anymore because I am more excited to hear about the news you have for me. Mabilis niyang sabi bago ako niyakap. Pinauna niya ako sa braso niya, sabay patong niya ng baba niya sa ulo ko. Sige na, magkwento ka na. Tumango lang ako sa kanya at magsasalita na sana nang may maalala ko. Did you buy me mango ice cream and bagoong? Tanong ko sa kanya at agad kong naramdaman ang panunuwid ng katawan niya, kasunod ng pananahimik niya. Horn, tawag ko muli sa kanya. Ay, huminga siya ng malalim at doon pa lang alam ko na kung ano sasabihin niya. Nakalimutan mo, no? Tanong ko at nagsimula na magbago ang mood ko. Ramdam kong iritasyon na gumagapang sa sistema ko. Yes. Pagkarinig ko ng sagot niya ay mabilis akong bumangon. Sinubukan niya pa akong hawakan pero hinawi ko ang kamay niya. Don't touch me! Inis ko sabi bago dumiretso sa banyo at nagkulong doon. Hon, kinatok niya ang pinto ng paulit-ulit pero hindi ko siya pinakinggan. Open the door, please. Nakakainis. Hindi ako lalabas dito and I will never talk to you unless you bring me what I ask you.
Malakas kong sabi bago umupo sa sulok ng banyo, sabay yakap ng magkabilang tuhod ko. Ang simple-simple lang ng utos ko, hindi pa magawa. I couldn't help but notice Ivan's piercing eyes while watching me savor the ice cream he brought me. Todong ngiti pa ako habang nilalagyan ito ng bagoong. Alam kong hindi naging madali para sa kanya na hanapin ang mga ito, lalo na ang bagoong, kaya sobrang saya ko na may nahanap siya. Mas lalo tuloy sumarap na kainin ng mga ito dahil alam kong pinaghirapan niya. Ramdam na ramdam ko ang kagustuhan niyang ibigay ang mga kailangan ko, na iparamdam ang kahalagahan ko sa kanya. Thank you, hon. Sabi ko sa kanya bago sumubo at napapikit pa sa sarap. O butit may nahanap ka pang bagoong kahit gabi na. I had to find one dahil alam kong hindi ka lalabas kapag wala akong dalang bagoong. Anya't ngumuso. It was so hard to find it, but I had to. Dahil para din naman iyon sa pagbubuntis mo. Anya bago humiga sa kama. Next time, don't lock yourself in the bathroom again. Magsabi ka lang kung anong gusto mo at gagawin ko ang lahat, may bigay lang iyon sa'yo. Nakalimutan mo nga eh. Mabilis kong sabi sabay irap sa kanya. I wouldn't have locked myself kung in the first place ay dala mo na ang pinabibili ko. Napabuga na lang siya ng hangin bago bumaling sa direksyon ko at niyakap ang tiyan ko. My bad. Sobrang busy lang talaga kanina kaya nawala sa isip ko. Sambit niya tinaplos-haplos ang tiyan ko. Don't worry, it won't happen again. Promise. Okay. Tipid kong tugon. Gusto mo? Tanong ko sabay tapat sa kanya ng kutsarang puno ng ice cream na may bagoong. No thanks. Mabilis niyang pagtanggi kaya napangisi na lang ako at napailing. Ang arte talaga. Masarap kaya. Ano palang gusto mo? Tanong ko sa kanya. Busog pa ako, hon. Katatapos lang natin mag-dinner. Anya. Muling nagkaroon ng katahimikan sa pagitan namin dalawa. At sa kasagsagan ng katahimikang iyon ay may pumasok sa isipan ko. Hon, tawag ko sa kanya. Gusto ko namang ganghilaw. Pulalas ko bago siya marahang itinulak palayo para matingnan ko ang mukha niya. Yung nahahati sana ang buto. Dagdag ko pa. Okay, I'll get them for you tomorrow. Sagot niya at yayakap na sana ulit nang pigilan ko siya kasabay ng pag-iling ko. Bakit? Tanong niya. Gusto ko ngayon na. Matigas kong sabi. Hindi ako mapapakali kapag hindi ko yun nakain. Han, gabi na. Kumunot ang noo niya habang nakatingin sa akin. Wala na akong mabibilhan. Meron. Putol ko sa sinasabi niya. Pero kung ayaw mo, pwede mo namang sabihin. Napasimangot na ako dahil hindi ko nagustuhan ang sagot niya. Kala ko ba ibibigay mo lahat ng gusto ko? Bakit hindi mo maibigay ang simpleng manggang hilaw? I'm not saying na hindi ko ibibigay sa'yo. Ang sinasabi ko lang ay gabi na at kung ayaw mo, edi huwag. Ako nalang maghahanap. Mabagsak kong sabi. Nakagat ko na lang ang labi ko nang biglang mag-init ang magkabilang sulok ng mga mata ko kasunod ng tuloy ang panunubig nito. Yun ang alang hinihingi ko. Hey, don't cry. Mabilis yan sabi sabay buga ng hangin. Fine, maghahanap ako. Just don't cry. Masama ang stress sa babies. Tarantang sabi niya bago mabilis na bumangon at isinuot ang damit. I'll call someone to find it for us. Hindi, gusto ko ikaw maghanap. Mahigpit kong sabi sabay pahid ng mga luha ko. He didn't know pregnancy would be this complicated. Naibulalas na lang niya sa hangin. Okay, maghahanap na lang ako ng hilaw na mangga na nabibiyak ang buto. Ulit niya sa sinabi ko at tumangutango pa. Annette. Anya bago lumapit sa akin at hinalikan ng noo ko. Salamat ka talaga at mahal na mahal kita. Bilisan mo ha? Pahabol ko nang maglakad na siya papunta sa pinto. Yes, master. I'll bring them as soon as possible. Tugon niya at napangiti na ako. Take care. I love you. Sambit ko. Nagtigil siya sa paglalakad bago humarap sa akin at ngumiti. I love you too. Tugon niya bago kinuha ang cellphone niya at may tinawagan. Nang makalabas siya sa kwarto ay bumangon na ako para magtungo sa banyo at maghugas ng katawan. Pagkapasok ko ay hinaplos ko ang tiyan ko at matamis na napangiti. Kayo talaga? Kung ano-anong hinihingi niyong pagkain. Na-stress na tuloy si daddy. Bulong ko at napailing na lang at muling napangiti nang maisip ko kung gaano ako kaswerte kay Ivan.
I can't wait to see him wait for me at the end of the aisle while the bells are singing for us. I can't wait for us to have our own family, to have kids running around the mansion. I can't wait to be a wife and a mother because I am sure I'll have such a wonderful and blissful family. Sabi nila, ang tadhana ang isa sa pinakamakapangyarihang bagay sa mundo. Ito raw ang ugat ng bawat sakit, luha, pighati at pangungulila. Ngunit ito rin daw ang punla kung saan umuusbong ang tuwa at pagmamahal. Kapag daw pinaglaruan ka ng tadhana, ay matakot ka na dahil sa dulo ay tanging luha at pighati ang sasalubong sa iyo. But I beg to disagree. Fate has played its game on me and us a couple of times already. It stretched the strings that tied me to my fated lover and made us think that it has been severed, that we will never meet each other again. But fate is indeed tricky and complex. The strings that have been stretched were slowly pulled back together, getting me and Ivan closer and closer to each other again. And without us knowing, it has been knotted back. Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin inaakala na sa isang simpleng plano lang, sa isang simpleng deal para maging instant bride ako ng isang hindi ko kilalang bilyonaryo, ayun pala ang susi para mas makilala ko ang sarili ko, para maalala ko ang nakaraan ko at muling matagpuan ang lalaking pinangakuan ko ng walang hanggang pag-ibig. I still couldn't believe how there were people that pulled the strings behind us just to get me and Ivan cross paths again. Ang ganda mo, nak. Puri sa akin ni Mama habang pinagmamasdan ako. Hawak-hawak niya ang kaliwang braso ko. Para kang isang prinsesa. Manang-mana ka sa akin. Dagdag nito at bumungis-ngis. Sinabi mo pa. Segunda naman ni Papa na hawak ang kanang braso ko. Swerte si Tisoy sa'yo at ikaw mapapangasawa niya. Hirit pa nito kaya napangiti na lang ako. Kung makapagsalita dahil nag-uumapaw ang kasiyahang nararamdaman ko. Walang pagsidla ng tuwa at kasabikan ko. It's been 5 months since I gave birth to our cute and wonderful twins, and I didn't know that during those times, Evan was already planning for our wedding. He made all the arrangements behind my back and even had my parents and Lolo Henry help him without me knowing. Basta bigla na lang siyang nag-propose sa akin 2 months ago and now I am about to marry him. I could still remember how shocked and happy I was when he knelt in front of me. Pakiramdam ko talaga ng mga panahong iyon ay ako na ang pinakamasayang babae sa mundo. I even cried out of bliss as he puts the ring on my finger. That was one of the happiest days of my life. And now, another happiest is about to happen. Sumenyas na sa amin ang organizer ng wedding kaya naghanda na kami. At ilang sandali lang ay bumukas na ang malaking pinto ng simbahan. Kasunod ng pagsalubong sa amin ng matamis at malamis na tugtog mula sa piano at violin. Bumungad din sa akin ang mga dekorasyon na gawa sa puting rosas. Ang bulaklak na may malaking parte sa pagmamahalan namin ni Ivan. Sobrang saya ko na isinalin niya ang detalyeng iyon sa preparasyon ng kasal namin. Kitang-kita ko kung paano tumingin sa akin ng mga bisita, kung paano sila ngumiti habang pinagmamasdan ako maglakad sa mahabang pasilyo na puno ng puting rosas. Pero kung may isang tao man ang pansin kong labis na tumitig sa akin, ayun ay walang iba kundi si Ivan. His eyes were just glued on me. Nasa kanya lang din ang focus ko. Hindi ko mapigilang mapangiti habang palapit ng palapit sa kanya. Ito na talagang araw na pinakahihintay mo, anak. Bulong sa akin ni Mama na medyo garal-gar ang boses. Ayoko siyang tingnan dahil alam ko umiiyak na siya at ayoko maiyak din habang hindi pa nagsisimula ang seremonya. Si Papa na lang sanang titingnan ko pero mabilis din ako nag-iwas ng tingin nang makita ko siyang tahimik lang na lumuluha habang nakatingin sa unahan. Nang makalapit na kami kay Ivan ay sinalubong niya ako ng matamis niyang ngiti. Maging ang katabi niyang sulugan ay matamis na nakangiti sa akin. You're gorgeous, hon. Sobrang ganda mo. Sambit niya sa akin. Ingatan mong anak ko, Tesoy. Malilintikan ka talaga sa akin. Pagbabanta ni Papa. Basta tandaan mo lang ang lagi namin pakiusap sa'yo. Segunda naman ni Mama. Kung sasaktan mo lang si Kendra, ay ibalik mo na lang siya sa amin ng maayos. Tatandaan ko po iyan lahat, Mama, Papa. Nakangiting sagot niya sa mga magulang ko bago niya kunin ang kamay ko at dinala ako sa altar. Humarap sa amin ang pari at matamis na ngumiti.
Nagsimula na ang seremonya at sa paglipas ng oras ay ramdam ko ang unti-unting pamimilog ng mga luha sa aking mga mata na labis kong pinipigilan na gumulong sa aking pisngi. Ayokong umiyak. Ayoko. Gusto ko na nakangiti lang ako habang ikinakasal sa kanya. Pero hindi ko talaga mapigilan lalo na nang dumating na sa pinakahihintay kong parte, ang exchange of vows. Napag-usapan namin na gawing personal ang vows namin. Ako ang humiling noon sa kanya dahil gusto kong maging personal ang mensahe namin sa isa't isa dahil mas mararamdaman ko ito. Tumayo na kami at humarap sa isa't isa. Marahang inabot ni Ivan ang kamay ko at maingat na pinisil iyon. Ivan Mondejo, take you, Kendra Sandoval, as my other half. I vow to keep and protect your heart from any pain and sufferings, and promise to only give you happiness and pure love. Anyat ngumiti sa akin ng pagkatamis-tamis. His expressive eyes stared at me with love and affection. He gently squeezed my hand and gave me his brightest smile once again. I promise to be the pillar of our family, the very foundation to protect it and keep it from falling apart. I promise to give you a family with pure love, peace, laughter, patience, understanding, and respect. I will be your shield against any harm, may it be storms and quakes. I vow to be the source of your strength, joy, and your protector. I tried biting my lips to stop myself from crying, but after hearing how sincere he was, I couldn't stop my tears from forming. His words seeped deep through my core. Bawat salitang binibitawan niya ay ramdam na ramdam ko. I cried in happiness as I took his hand and held it gently. Kendra Sandoval. Saglit akong huminto para huminga ng malalim. Pilit kong pinakalma ang sarili ko dahil baka hindi ko masabi na maayos ang nilalaman ng puso ko. Thank you, Ivan Mondejo, as the owner of my heart. I also vow to be the light that will illuminate our family and its darkest times, to pave a path for you if ever you find yourself stuck in complete darkness. Tiningnan ko siya sa kanyang mga mata. I promise to guide our children and shower them with love and care. I promise to be your home when you feel lost, to shelter you forever with my love and care. I gently squeezed his hand and gave him a sweet smile as I let my tears kiss my cheeks. I will be your rest whenever you get tired, and I will forever be yours to keep. Pagkatapos namin sabihin ng vows namin, ay ibinigay na ng pari ang mga singsing namin. Hon, for this ring is the symbol of my everlasting love and commitment, and a seal to all of my promises. Sambit ni Ivan bago itinapat ang singsing sa palasingsingan ko. With this ring, I devote my life, my everything to you. Hindi ko na napigilang mapangiti. Ramdam ko ang init na bumabalot sa puso ko. Marahan akong tumango sa kanya at nang maisuot niya sa akin ng singsing, ay kamay naman niya ang hinawakan ko. Hon, I give you this ring as the symbol of my never-ending love for you and for our kids. So take this ring as you accept me in your life. Nang maisuot ko ang singsing sa kamay niya ay nagkatinginan kaming dalawa at matamis nang ngumiti sa isa't isa habang hinihintay namin ang mga katagang magtutuldok sa selebrasyong ito. Ivan and Kendra, through their sweet and sincere words today, have joined together in a holy wedlock. Panimula ng pari, because they have exchanged their vows before God and these witnesses, have pledged their commitment each to the other, and have declared the same by joining hands and by exchanging rings. I now pronounce them as husband and wife. Those whom God had joined together, let no one put asunder. Humarap ang pari kay Ivan at matamis na ngumiti. You may now kiss your bride. Matamis kaming ngumiti ni Ivan sa isa't isa. He gently pulled the veil and put it behind me. He then gently cupped my face with his hands and gave me his sweetest smile. Pagkatapos ay dahan-dahan siya lumapit sa akin at pinagdikit ng aming mga labi. Napapikit na rin ako at dinama ang malambot niyang labi sa labi ko. I love you, Mrs. ko. Bulong niya sa akin na maghiwalay ang mga labi namin. Napangiti ako sa sinabi niya at marahan tumango. I love you too, Mr. ko. Sagot ko at ako naman ang humalik sa kanya.
Sa muling paglalapat ng mga labi namin ay hindi ko mapigilang balikan ang mga nangyari sa amin at napangiti na lang ako sa naisip. Who would have thought that from being the billionaire's instant bride, I would really become his wife?